Hello, good morning mga kadogo. Another day, another vlog po. Meron po tayong i-discuss ngayon na naaayon po sa atin tayong mga dog breeder. Mahilig po kasi ako manood ng mga issues about dogs sa YouTube. Meron akong napanood mga kadogo. Ito po yung i-discuss ko kasi medyo parang magandang i-discuss. Lalo na sa mga beginner na nag-aalaga ng aso. Meron pa akong napanood at nasubaybayan ko siya. Last month yon mga kadogo. No? Yung aso niya is dilaw na dilaw ang ihi. So sinundan ko, meron na kagad akong nakikita eh. So sinundan ko, lately lang nakita ko na nagkasakit at nasa vet na. Okay, mga ilang weeks din yun, almost 2 weeks yata. Tapos tsaka ko nabalitaan na sa vet na. Mga kadogo, yan ang i-discuss ko. Kung okay lang ba na ang alaga nating aso or even cat, laging dilaw ang ihi. Naku, mga kadogo. Ito po ang ating magiging discussion today. And ang pipilitin ko pong sagutin ng tama at naayon po sa aking experience as a dog breeder and dog lover for 9 years, mga kadogo. Okay. Mga kadogo, meron muna akong sasabihin. Dalawang bagay po kasi ang importanteng inoobserbahan ko sa alaga ko. Ito po, makinig po. Una, ihi po nila. Pangalawa po, yung pupo. Yun lang yung dalawang yun, mga kadogo. Tapos the rest, nandyan yung obserbahan ko na kung ano ba yung nangyayari sa kanila, kung tumatamlay o hindi. Pero ang pinaka-importante po, lagi po natin yung obserbahan, ang pupo at ihi, tandaan nyo po yan. Ito po papaliwanag ko. Kasi po sa pupo at ihi, dyan po natin nakikita kung may sakit po ang ating alaga. Mapaaso o mapapusa po yan. Okay? Wala pong kawalayan. Dyan po natin makikita kung may nararamdaman po siya internal. Kasi hindi natin nakikita, healthy pa rin, masaya pa rin. Kaya lang, ihi ng dilaw, tapos konti lang halos, hindi na po maganda yon. Bakit ko po nasabing hindi maganda? Gano'n, itin ko, nakikita po ang health ng isang aso at pusa sa pupo at ihi. Okay, sa ihi po muna tayo kasi dilaw na dilaw yung ihi. Yung pong dilaw na dilaw yung ihi at halos araw-araw iihi po yung alaga natin na dilaw, most especially talagang matapang na yung amoy, cause po yan or sign po yan ng infections. Kaya pag dilaw na po at umihi ng dilaw, obserbahan niyo po kung mamaya iihi pa ng dilaw, hapon, or mas worse, hanggang bukas na, sa makalawa na. Ako mga kadugo, pakatandaan po natin, mahal po natin ang mga alaga natin. Huwag po tayo manghinayang na ipagamot po or ipacheck up ang alaga natin. Napakaaga pa lang stage na yun, naninilaw pa lang ang ihi na sobrang dilaw. Pacheck na po natin dahil sisiguraduhin ko sa inyo may problema. May infection. Mostly urinary tract infection. Tandaan niyo po mga kadogo. Kaya dapat maipacheck po natin sa vet or kung kayo po ay may kaalaman na at may tiwala po kayo dun sa kaalaman ninyo, pang first aid, gawin na po ninyo kagad. Maniwala po kayo, unahan po ninyo. Kasi po, pag yan po pinatagal natin, mauuwi po yan sa severe infections. Pag severe na po, magugulat tayo, hirap ng umihi, tumamlay, may sakit na, hindi na siya ganun ka-playful, huli na. Baka magulat kayo, yung ihi niya po, may blood na. So, doon pa ba natin na papadoktor, aalagaan at imomonitor? Hindi. Doon pa lang po sa dilaw na ihi niya, monitor nyo na po. Pag naging regular po, again, ipacheck po natin kung meron po tayong budget. And pilitin po natin ipacheck. Ngayon, kung wala talaga, yun po yung sinasabi ko, na gamitin po natin kaalaman natin. Dahil for sure, as a dog lover, pet lover, hindi po natin siya bibigyan ng ikasasama. For sure po yun. Ipilitin po natin na maayos yung ibibigay natin paunang lunas. Unahan na po natin para hindi po siya lumala. Napakahirap pag pinalalapan natin, mga kadogo. Diyan po ako talaga sobrang strict sa pupo at ihi. Pag ang alaga ko, umihi na ng dilaw, monitor ko na yan. Simple yan. Pag naulit ng tanghali,
Pag naulit lalo na ng hapon, yung maghapon, yun na. Uunahan ko na po ng alam kong magandang gamot para sa kanya. Yung pong alam kong paunang lunas para sa kanya. Kasi madali na naman pong gamutin or palinawin uli ang ihi ng ating alaga. Ibig sabihin ng palinawin kaya sa nilinaw, ibig sabihin na cure, na gamot. Okay? Madali pong gamutin ang naninilaw na ihi ng alaga natin. Again po maging warning po sana itong aking vlog na to. Simple warning po. Simpleng problema, dilaw na ihi, sobrang dilaw na ihi, mauwi po sa problema sa alaga natin, and pati po tayong owner, affected po. Hindi po pwedeng hindi tayo maapektuhan dahil pag nakita natin may sakit, tayo kagad ng affected mga kadogo. So unahan na natin, napaka-importante ng unahan. Okay mga kadogo, maniwala kayo sa akin para hindi na po lumala yung sakit. Kasi ihi po yan. Ibig sabihin, internal po ang pinanggalingan ng dilaw na ihi na yun. And for sure, yung dilaw na ihi na yun, meron siyang infection. Huwag na natin palalain. Promise mga kadogo. So ito, sinusundan ko itong naikwento ko sa inyo na napapanood ko dun sa YouTube. Ngayon, naka-confine na. So, hopefully, pag-pray natin na makarecover si Doggy. And besides, nasa vet na naman. Ang akin lang po sana, nung una pa lang na naobserbahan niya na naninilaw na, inunahan na ng gamot. Ang dali naman pong gamutin ng mga ganun. Pakasimpleng-simple lang yun. Ang mahirap yung lalala na, mga kadogo. Okay? So mga kadogo, isa po itong eye-opener sa ating mga alaga. Isa po itong eye-opener sa ating mga dog lover, especially sa mga newbie na nag-aalaga ng mga pets, mapadog, mapakat. Obserbahan po natin yung ihi nila kung naninilaw o hindi. Dahil doon po manggagaling talaga ang severe infection kung hindi po natin siya maalagaan at maaagapan mga kadogo. Okay? So dito na lang ulit mga kadogo. I hope lagi kayo manonood ng ating vlog, Mr. Dogo Style TV. And sana po may natututunan tayo. Actually, natutuwa ako sa mga nagko-comment. Ang dami nila natututunan sa atin. Ako po talagang diretsa po ako magpaliwanag at lahat po ng naririnig ko, nanggagaling mismo sa bibig ko, through my mouth, galing po yan sa experience ko. Hindi po ako magpapayo na alam kong lalo lang madidisgrasya ang mga alaga ninyo. But, iba pa rin po ang pinapabet. Kung meron po tayong budget, ipabet po natin dahil sila po ang specialista. Pinag-aralan po nila yan. Okay? So, dito na lang mga kadogo. Thank you ulit sa aking mga subscriber. Salamat sa panonood ninyo. And sana keep on watching. Till next time! Thank you for watching.